Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa kanyang sustaining grace, and it is really an encouragement na tayo ay mayroong kalayaan na lumapit sa Panginoon sa pananalangin, dahil privilege na nga itong binigay ng Panginoon sa atin, na kung tayo ay pupunta sa Malacañang, kailangan pa natin ng dumaan ng mahabang proseso. Makausap lamang natin ang Presidente ng Pilipinas. Kahit si Manny Pacquiao, nagpasa tayo ng invitation letter sa kanya from Cavsu na siya ang magsasalita sa aming University Games sa May, ay talagang hindi nakarating kaagad ang liham sa kanya. Kailangan pa yung mga channel or mga tao na iba't ibang papasahan ng letter hanggang sa magkaroon ng conference with Manny Pacquiao. And then, in the end, hindi rin pala available si Manny Pacquiao. So, we were waiting for how many weeks? Almost a month marahil. Pero, hindi pa rin niloob ng Panginoon na siya ang aming magiging speaker. Hello? Okay na? Hindi pa rin niloob ng Panginoon na siya ang aming magiging speaker. Pero, sa paglapit natin sa Panginoon, ay malaya tayo na makakalapit sa presensya ng ating Panginoon, the King of Kings and the Lord of Lords. He is inferior to none. Hindi po siya inferior sa kahit sino man. And He is the supreme ruler of everything. And He is always available for us through Jesus Christ our Lord. Isang pribilehiyo din na marinig natin palagi ang pangangaral ng Kanyang salita. Please turn with me to John chapter 9 verse 4. John chapter 9 verse 4. Praise be unto God. Nasabi po dito, kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. May the Lord bless the short meditation of His Word at this moment. I should say na lahat ng tao na nilikha ng Diyos dito sa mundo ay nilikha ng Diyos na meron po siyang layunin, meron po siyang pakay. Wala pong form of life dito sa mundo na nag-exist, na wala talagang purpose ang ating Panginoon. Marahil nagtatanong kayo kung ano ba ang purpose ng mga pulubi na nandyan lang sa lansangan at namamalimos. Marahil ay nagtatanong kayo kung ano ang purpose ng sanggol na isang oras lang na hinawakan ng kanyang mga magulang pero pumanaw din. Marahil nagtatanong kayo kung anong purpose ng mga iyon, pero ang Panginoon po ay meron pong layunin sa lahat ng bagay. Tayong lahat na nandito sa mundo, mga kapatid, ay nasa isang misyon. We are all on divine missions. At isinugo tayo ng Panginoon dito sa mundo to play our specific part in blessing the world. And then, ang sabi po ng ating teksto, meron tayong isang araw pa. We have one day. Now, this is not to be taken literally. Ibig sabihin, we have a fixed hour. We have a fixed period. We have a brief time. Pag sinabing habang araw pa, ibig sabihin, ang ating stay dito sa mundo ay napaka-short lang talaga, mga kapatid. A day in the Bible is just a brief time kung atin siyang uunawain. And it is a fixed time. Paglubog ng araw, wala pong kapangyarihan ng universe na pigilin ang paglubog ng araw. Kung lulubog na talaga ang araw, lulubog na talaga ang araw. Walang sino mang may kapangyarihan na iprolong ang araw kahit isang minuto. Ganon din po ang buhay natin dito sa mundo. Wala pong kahit isa man na mayroong kapangyarihan na iprolong natin ang buhay natin dito sa mundo kahit isang oras or kahit isang minuto. And yung sinasabi nating napaka-aga naman yan kinuha ng Panginoon, batang-bata pa. Pero hindi po yan sa layunin ng Panginoon, sa pakay ng Panginoon. Wala pong makakapagsabi ng ganyan. Kahit yung sanggol na sinabi ko kanina na isang oras lang na hinawakan ng tatay or nanay tapos namatay din.
kinuha din. Merong purpose ang Panginoon noon. Perhaps ang purpose niya na magbigay ng panandaliang tuwa sa magulang, kahit panandalian lang, kahit saglit lang. Yun po ang purpose ng ating Panginoon. Wala talagang waste na buhay dito sa mundo. And come to imagine our life on earth. Lahat naman po tayo ay guilty, no, sa tinatawag na procrastination. Lahat po tayo ay guilty sa pag-waste ng mga alabok ng oras ng ating buhay. Pag sinabing alabok ng oras, ang aking allusion dyan is yung sa nagtatrabaho ka sa pawn shop. Di ba, nilalagari yung mga bakal, yung ginto. Alahas. Mga alahas, nilalagari. May mga powder yun eh. And then, little do you realize na sa paglagari mo sa mga metal na ginagamit sa paggawa ng jewel, kung iipunin yun lahat, marami na pala. So, ilan na kayang mga powder of time na waste natin, na kung iipunin lahat, sayang pala yung oras. Sasabihin natin, okay lang naman, 1 minute naman or 10 minutes lang naman na in-spend natin sa pag-aaksaya, pero ilang ganiyang powder of time na kung iipunin natin ay talagang mas higit pa pala siguro sa times of usefulness po natin. Kaya pagbulay-bulayan po natin ang mga bagay na ito, wala po talagang makakapagsabi na my time on earth is too short, kulang pa sa mission na ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Hindi po. Lahat po ng oras na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ay sapat. Ang ating pananatili dito sa mundo. Sa mga bata-bata pa, hindi pa ninyo ito makikita or mararamdaman ang nararamdaman namin. Pero kami na nasa medyo kalagitnaan na talagang naiisip na namin na time is running short. Marami pang maaaring magawa para sa Panginoon. Hindi naman natin magagawa lahat. Hindi naman natin magagawa lahat. Merong isang bata na ang kanyang paniniwala na yung starfish, kung mahiwalay siya sa tubig ng dagat, ay mamamatay. Yun ang kanyang paniniwala. So, concerned itong batang ito na maraming starfish doon sa dalampasigan. Talagang inano niya. Isa-isa niyang tinapon yung mga starfish sa dagat. Tapos merong matanda na nag-observe sa kanya. Tinanong siya, ano bang purpose mo? Kung bakit talagang isa-isa mong tinapon or binalik yung starfish sa dagat. Pinaliwanag naman ng bata na mamamatay sila pag nandito sila sa tuyong lupa or tuyong buhangin. Kaya kailangan kong ibalik doon sa tubig. And then sabi ng matanda, sa dinami-dami ng starfish, thousands of starfish dito sa dalampasigan, what difference does your action make? So what difference does your effort make? Ang sabi ng bata, I may not make a difference sa lahat ng starfish dito sa dalampasigan, but I can make a difference in this one. Tapos tinapon niya sa dagat. Hindi man tayo gagamitin ng Panginoon sa lahat ng mga tao dito sa mundo na magkaroon po ng difference ang kanilang buhay dahil nakilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. We cannot do it. We cannot do it all. Diba? But at least we can make a difference sa iilan na pinadala ng Panginoon sa atin, makilala natin, makasalamuhan natin, at mabahagi na ng Ebanghelyo. Sa street preaching every Saturday, lahat ba ay mare-rescue natin mula sa kapahamakan? Every time na tatawid ako sa mga footbridges sa Manila, I believe tens of thousands ang tumatawid doon, lalong-lalo na sa may Baclaran area noon. Talagang thousands of people, of Filipinos na tumatawid sa mga footbridges. Ang naalala ko palagi ang song ni Steve Green, People Need the Lord. Nakikita natin sila, lumalakad, tumatawid sa kalsada. Ilang porsyento kaya ang nakakakilala sa ating Panginoon? So ilang porsyento kaya? Ilang bahagi kaya doon sa mga tumatawid sa footbridges ang tunay na nakakilala sa Panginoon? Tapos, bakit hindi sila nakakilala sa Panginoon?
ang gagawin natin? Maghihintay na lang tayo sa wala. Yun po dapat ang puso ng evangelist. Yun dapat ang puso ng evangelist. Maghihintay na lang tayo. There is a commission na ibinigay ng Panginoon sa atin at gagawin natin ito habang meron po tayong pagkakataon. While the day lasts. Ibig sabihin, while the short time of our stay on earth will last. Because afterwards, there will no longer be opportunity. At kung tayo ay namumuhay na naunawaan talaga natin ang ating papel, na tayo ay lingkod ng Haring kataas-taasan, hindi lang tayo mapipressure because we are given the deadline, at mapipressure tayo dahil hari itong nag-commission sa atin. Wala talagang time na tayo ay mag-relax-relax dahil hindi natin maliitin ang autoridad ng nagsugo sa atin. We must not waste nor lose a moment sapagkat soon and very soon, gabi na, ibig sabihin, tapos na ang ating oras dito sa mundo when we cannot work. Pero matamis kung ginampanan natin ang lahat ng ating ginagawa, pagharap natin sa Panginoon, i-welcome niya tayo. Welcome, thou good and faithful servant. Welcome sa aking eternal rest. Ganun talaga dapat sana ang pagtingin natin sa ating buhay. Naglilingkod tayo sa Haring kataas-taasan. Hindi tayo naglilingkod sa kaaway ng hari natin na si Satanas. Naglilingkod tayo sa Haring kataas-taasan. And I don't think ang katamaran ay ugali ng mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sana po ay ang kasipagan talaga ang siyang maghahari sa ating puso at lumago pa tayo sa diligence and sense of urgency at kamuhian natin sa Satanas. Kamuhian natin ang kasalanan sapagkat ang kasalanan talaga ang hadlang na hindi tayo nagiging fruitful sa ating Panginoon. At para sa mga kaibigan, ay sana ay maisip ninyo na ang paglilingkod sa tunay na Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Naglilingkod kayo kay Satanas, naglilingkod kayo sa kasalanan, ano ba ang mapapala doon kundi kapahamakan? So, shift your loyalty. Talikuran mo ang kasalanan, talikuran mo si Satanas, at ikaw ay tumawag ka sa Panginoon at tatanggapin ka niya, hindi sa sarili mong kabutihan, kundi sa kabutihan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa maiksing pagbubulay-bulay ng inyong salita. Nawa ay maisip namin moment by moment na mga lingkod kami ninyo. Mga lingkod kami ng hari. Merong full authority. At hindi namin maliitin ang task na binigay ninyo sa amin. Ang oras ay tumatakbo. Ang mga minuto ay tumatakbo. Nawa o Diyos na kung iipunin yung mga oras o mga minuto na walang kabuluhan, naway pag-ipunin nyo lahat ay mananaig pa rin ang mga oras na kami ay kagamit-gamit sa inyong harapan. Kaysa sa pag-iipunin lahat ng mga inaksayang panahon ay lagpas na lagpas sa mga oras kung saan kami ay ginamit ninyo. Tulungan ninyo kami, O Diyos, na isa puso namin ang lahat ng ito at naway ang banal na Espiritu ang magbigay bigat o kabigatan, weight sa salita na napakinggan ng inyong mga tao ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Awitin po natin ito. Tayo po tayong lahat.